Hello po, for today's video po pala, i-share ko lang po sa inyo yung tretinoin journey ko na tinatawag. So yung mabali, dati nagkaroon na ako ng vlog tungkol dito sa tretinoin. Tapos, hindi ko lang din siya masyado nagpagpatuloy yung vlog ko kasi nga hindi ko din siya nagamit. Yung binili ko dun sa Shopee. Kung natatandaan nyo na nag-vlog ako tungkol dun sa tretinoin. Ang tretinoin po pala, mainam siya sa anti-acne siya. Tapos, may studies na may research na tungkol dun sa tretinoin na habang ginagamit siya sa mukha natin, nakakatulong siya para malesen yung, hindi naman malesen, kumbaga ma-prevent yung pag-wrinkle ng mukha natin. Kumbaga nakakatulong siya na parang pampabata sa mukha natin. And then nakakatulong din siya para mag-produce ng collagen sa mukha natin or ang tawag dito, stimulate ng collagen natin sa mukha. Kasi habang tumatanda daw, bumabagal daw yung pag-produce ng collagen. So, yun po. Bali na medyo na-obsess ako dun sa tretinoin, kaya pinag-aralan ko siyang mabuti, yung paggamit niya. Ganyan, hanggang nag-research ako. And then, kailangan ng paggamit ng tretinoin talaga, kailangan siya na dermatology recommended. So, kailangan siya ng prescription kapag bibili natin. So, may nabibili sa Shopee. Yun nga po na bumili ko nung nakaraan na etong tretinoin na 0.025. And then, wala naman kasi siyang nakalagay na basta ganito lang yung pangalan niya, nakalagay lang yung tretinoin. Tapos, wala siyang expiration date. Ayan, ito lang siya. So, kung mapapansin nyo, medyo may gamit na siya ng konti kasi nilalagay ko siya dun sa, parang dun sa paa ko. Dun ko na lang siya nilalagay. And then, napansin ko nga din, may itim-itim kasi dun sa paa ko na, napansin ko na parang pumuputi siya, ganon. So, sabi ko na, baka original din siya na tretinoin talaga kasi okay siya sa paa. Kaya lang kasi, sabi kong ganito, nakakatakot kasi gumamit na to kung gagamitin natin siya sa mukha. So, ang gusto ko kasi talaga, i-maintain siya na gamitin. So, ang nangyari nun, hindi ko na siya ginamit talaga. Ginagamit ko na lang siya sa paa ko, hindi ko siya ginagamit sa mukha. Naghanap na lang ako ng talagang tretinoin dun sa Mercury. Tapos, may nakapagtanong ako dati noon, 1,600 nga. Pero hindi ko, parang nabibigatan ako kung sobrang mahal. And then, naghanap ulit ako, nagtanong ulit ako dun sa Mercury. Nakakita ako ng ganito po. Tretinoin lang siya, pero parang feeling ko, lang siya, generic. Kasi nakalagay lang dito, yan, tretinoin lang. Tapos, 0.05% with cream. Yun lang yung nakalagay dito. And then, 10 grams siya. Tapos, yun, bali, 350 po pala ito. Nag-start na akong gumamit na to nung Saturday. So, ang gagawin kong paggamit na to is once a week. So, kasi nga para daw po, ganun talaga yung proper way na panggamit na to. Kailangan dahan-dahan natin siyang, unti-unti lang yung paglalagay natin siya sa mukha. Hindi pwedeng araw-araw, ganun. And then, kapag okay na-adapt na ng mukha natin yung gamot na to, saka naman na pwede na natin siyang every other day. And then, kapag okay na every other day, pwede na natin siyang gawing araw-araw. So, yun. Bali, gagawin ko muna. 1 month ko siyang gagamitin na once a week. So, titignan muna natin. Sabi kasi nila na magkakaroon ng side effect dito. Magkakaroon ng purging na tinatawag na magkakaroon ng mga tigyawat, ganyan. And then, yan, magbabalat ng mukha, ganyan. Kasi nga, nakakadry siya ng mukha. So, yun, talagang nangyayari siya sa mukha kapag gumamit na to. Pero after ng mga lumabas na mga yon, hindi na siya magiging okay na din ulit yung mukha natin. And then kumbaga masasanay na yung mukha natin. Yun, okay na yun, kahit araw-araw mo na siyang gamitin yung ganito. Hindi na siya magkakaroon ng tigyawat. Basta yung proper way lang ng paggamit na to na kailangan muna na maglagay ng moisturizer, tapos saka natin i-apply to. And then yun lang yung naging napanood ko tungkol dito, na kailangan mag-moisturizer muna saka mag-apply na to. So yun, papakita ko lang po sa inyo kung paano ko siya ina-apply. Tapos, ano pa ba dito? Dapat po ang gamit na to tuwing gabi lang. Tapos, kapag sa umaga, saka nyo palang ilalagay na lang yung mga vitamin C serum, saka yung mga essence. Doon nyo na lang siya ilagay sa umaga. So, ito dapat sa gabi lang siya nilalagay. Kasi nga para hindi siya masyado na-expose dun sa sunlight. Which is, baka magkaroon ng masunog, ganyan. Kasi nga talagang matapang siya. So, yun lang naman po yung pagkakaintindi ko dito sa tretinoin. And then, hindi may proper ang paglalagay dito. Hindi ako naglalagay sa gawin ng mata, sa ilong, sa bibig. Hindi ako naglalagay. Bali, dito lang yung lagay ko. Yan. Dito lang siya. Yan. So, hindi rin ako naglalagay dito kasi sabi dun sa nabasa ko na hindi din siya para dito. Pero yung iba, naglalagay sila dito sa leeg nila. So, yun. Bali, titingnan ko muna kung mag-okay siya. Tawag dito, obserbahan ko muna. Tapos,
kapag okay na, mag-aaral pa akong titingnan ko mabuti kung talagang pwede siyang ilagay dito talaga sa leeg. Yan. Yun lang naman din po. And then, sa susunod po, update ko ulit kayo kung magkakaroon ako ng mga tigyawat, ganyan. So far ngayon, wala naman akong tigyawat. Hindi pa ako nag-start na magkatigyawat. No, gumamit lang ako nung Saturday na tong tretinoin. And then, yun po, kasi paubos na rin po pala yung treatment oil ko. Yung retinol, hindi na ako bibili ng retinol na yun kasi baka medyo sobrang tapang na yung mga nilalagay ko sa mukha ko. Kaya dito na lang muna yung gagamitin ko. And then, moisturizer. Tapos yung toner lang. And then, plano ko na mag-vitamin C serum kasi antioxidant din siya sa mukha natin. So, ang mangyayari noon, sa umaga ko siya lalagay. So, yun lang din naman po. Magbibigay ulit po ako ng update tungkol dito. Thank you po sa panonood and then please subscribe din po. Bye-bye po.